si Geronimo Remigio. So, siya ay isa pong dating janitor sa isang government facility sa Quezon City. So, na-aksidente siya papunta sa kanyang trabaho, sakay ng motorsiklo. Naku, motor na naman. Na naging dahilan kung bakit naputol ang kanyang binti. Bakit ang dami nating naputol yung binti na motorcycle accidents? Ingat-ingat po sa ating mga riders. Malapit talaga sa peligro, Miss Karen. Correct. At alamin po natin, Attorney Kai, paano nga ba ang may pinagdaanan ni Tatay Geronimo mula sa kanyang pagkaka-aksidente hanggang sa kanyang pagbangon sa tulong ng ACC. Narito po ang kwento ng pagbangon ni Geronimo Remigio. Panuorin at pakinggan po natin ang kwento ng kanyang pagbangon. Ito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Hirap na ako noon. Kitang-kita ko sa binti ko. Talagang putol na. Naisip ko, abot pa kaya ako ng buhay sa ospital. Ako po si Geronimo Remigio. Dati po akong janitor sa isang government facility. Aksidente po ako nung July 13, 2019. Nangyari po kasi nung pagkatid ko po ng trabaho yung asawa ko, ako naman po papasok na. Tapos nung binabaybay ko po dito sa Quezon City Circle, may bus po na sumagi sa akin. Ang ginawa ng bus po sa akin, dire-diretso po siya, hindi po siya huminto hanggang sa nakaladkad po ako. Pagkahinto niya po, alam niyang gumagalaw pa ako, inatrasan po ako ng bus. Ang ginawa ko po, inangat ko po yung isa kong paa, nagagalaw siya. Pero yung isang paa, hindi na kasi manhid na Manhid na po, tapos on the spot po, doon na po naputol yung paa ko. Hindi po kaya ng jack yung bus Ang ginawa po ng ambulansya, tumawag po ulit sa City Hall ng kumuha ng yung dimakina para may angat yung bus. Tapos yung naiangat yung bus po, hinugot po nila ako sa ilalim. Sabi ko sa Panginoon, sana bigyan mo po ako ng isang pagkakataon kung mabubuhay pa ako, sabi ko sa kanya. Pagkita ko pa lang po sa kanya, paglabas po ng ambulansya, paa po niya talaga yung tinignan ko kasi unang lumabas po sa ambulansya, paa po niya Sabi ko, bakit wala yung isang paa? Nung nasa hospital na ako, tapos na nakausap ko po yung doktor, sabi ko sa kanya kung ano po yung pwede niyong gawin, Dok, basta mabuhay lang ako, sabi ko. Ang pinaliwanag sa akin, hindi na natin pwedeng isalba yung paa mo kasi napudpud na, hindi natin pwedeng lagyan ng bakal. Hindi ko po talaga yung lubos maisip na isang iglap mawawala po sa kanya yung isang bahagi ng katawan niya. Siyempre, paa po yung mawawala sa akin Paano yung pang-araw-araw na lakad ko? Hindi na ako makakapaglakad ng maayos. Sa totoo lang po, ma'am, na nasa ospital po kami, siya pa po yung nagsasabi sa akin na huwag mo nang isipin yun, lakasan mo lang loob mo. Siya pa po nagbibigay sa akin ng lakas ng loob kasi ako parang nangihina ako. Makita siyang ganyan. Nung umuwi po kami, mas lalo po ako naawa sa kanya kasi dati kasama ko siyang lumabas, kasama kaming uuwi. Kasi sa pamilya namin parang isa na lang yung gumagalaw Parang yung asawa ko na lang lagi Kasi talagang pag wala talagang lalaki sa bahay, pilay po ang pamilya Pinaliwanag naman sa akin ng doktor na kung may prosthesis ka, pwede kang bumalik, sabi sa akin. Kasi may tuhod ka pa naman. Kaya yun yung ko naman, sana magkaroon ako ng prosthesis. Nung nakauwi na kami ng bahay, tumawag po yung HR sa amin, HR ng company, na mag-file ako ng SSS at saka isasama ko na rin daw yung ECC. Nagpunta po kami sa ECC, kasama ko yung asawa ko. Tinanong namin kung ano yung mga may tutulong nila sa amin. Nung una po, binigyan po ako ng cash assistance. Tapos pinaliwanag nila may makukuha pa akong prosthesis. Tapos pangkabuhayan. Tapos pinag-aaral pa nila ako sa TESDA para sa entrepreneur. Yung cash assistance po na bigay ng ECC, malaking tulong po sa akin yun. Kasi unang-una po, may anak akong nag-aaral. Tapos yung pinambili ko rin ng gamot, saka pinanggastos namin araw-araw. Malaking tulong sa akin yung livelihood assistant na binigyan ng ECC. Kasi sa sari-sari store ko, doon lahat ako kumukuha. Tulad ng pambaon ng anak, panggastos namin sa araw-araw, saka yung mga yung mga pinambibili namin ng pang-araw-araw namin tulad ng bigat sa kaulam. At bukod doon, pinaaral po ako ng
TESDA para matutunan ko kung paano talaga magpalakad ng negosyo. Dahil napalago ko yung sari-sari store na binigay sa akin ng ECC, binigyan po ulit ako ng 10,000, dagdag puhunan ulit. Yung prosthesis na bigyan ng ECC sa akin, ang laking tulong kasi unang-una, nakakalakad na ako. Tapos pangalawa, nakakapagmotor na rin ako ulit. Kasi yung mga negosyo namin, mga frozen, ako po yung nagde-deliver. Kaya gamit ko yung prosthesis na binigay sa akin ng ECC. Ang payo ko lang po sa kanila na katulad po, may ECC po. Bibigyan po kayo ng pangalawang pagkakataon. Hindi po kami magkakaroon ng bahay, ma'am. Mabibili, mapapatayo yan. Kung wala po yung tulong nyo lahat. Maraming salamat sa blessing na binigay ng ECC. Kahit hindi na ako nakabalik ng trabaho, natutustusan ko po yung mga pangailangan ng pamilya ko. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo, ECC. Ako po si Jeronimo Remihio, janitor noon, na aksidente, sari-sari store owner na ngayon. Nakabangon ng dahil sa tulong ng ECC. Hashtag